Sa ibang balita, hustisya ang sigaw ng nagluluksang ina ng isa sa dalawang varsity player ng Ateneo na nalunod sa training sa Aurora. Iniimbestigahan na ang insidente. May report si Mariz Umali. Most valuable player sa 2025 palarong pambansa ang 19-year-old basketball player na si Rene Clert Baterbonia. Naging daan ito para mapabilang siya sa Ateneo de Manila University varsity team. Pero ngayon, ipinagluluksa siya ng pamilya. Masakit. Sobrang support ko mula bata hanggang ngayon. Tapos ginanon lang nila. Nalunod si Rene kahapon sa gitna ng team building activity ng Ateneo Blue Eagles sa isang resort sa Dipaculao, Aurora. Ba't napunta dun sa dagat? Kasi basketball naman yung anak ko, hindi naman swimming. Gusto ko ng justice talaga. Kung anong nangyari. Nasawi rin ang teammate niyang si Divine Adili na taga Nigeria. May apat na nalunod, pero nga po yung dalawa ay nasagip naman, kaya yung lang po ang dinala sa ospital. May hinanakit si Mami Rovelyn sa mga kasama ng anak. Sa social media lang din daw niya nakita ang itsura ng katawan ni Rene. Wala naman lang silang sabi, ma'am, ito na yung anak mo, nakukuha na namin sa dagat. Tapos dadalhin na namin ito sa Maynila. Wala talaga. Tapos biniyahin nila yung anak ko. Hindi man lang nila binihisan. Tapos wala pang staff na sumasama sa yung nagsundo sa kanila na pulinarya yun. Hinala ng ina ni Rene may foul play. Yung anak ko daming pasa. Ba't sana ba galing yung pasa? Yung nag-video ako, dami daw pasa. Ayon sa pulisya, base sa paunang pagsusuri, walang mga pasa si Rene, pero may maliliit na galo sa braso. Reklamo rin ng ina ni Rene, may ilang hindi binanggit sa kanila tungkol sa training. Kung sinabi pa lang nila, matanong ko na sa anak ko, kaya mo ba yun? Para madesisyonan namin. Kasi akala ko training lang na nga, hindi military training. Ano ba yun? Ang tinutukoy na training na ikwento sa isang podcast ng ilang dating basketball player ng Ateneo. Hell Week ang tawag nila sa pinagdaan ng mala military bootcamp training sa Baler, Aurora. Nabanggit din na may isang player noong muntik malunod. Ba't nila pinapalangoy na yung anak ko na may 20 kilos yung nabigat? Alam naman nila mabigat yung linlagay nila sa paa o andin sa kamay. Tapos pinaano pa nila sa dagat? Hindi na ba sila naawa? Tapos ang dami nila. Ba't naman pumunta sila doon na walang dalang rescue, walang medic? Meron po silang some sort ng training or walking doon po sa may pababaw na portion ng dagat, harap ng resort. At accidentally po, may napunta sila sa malalim, may biglang malalim na lugar na napuntahan sila. At yun nga po, tinangin na sila ng agos papunta po sa mas malalim na portion ng dagat. Sabi sa GMA News ng Dipaculao Police, walang ginamit na pabigat sa mga varsity player. Sa isang pahayag ng Ateneo de Manila University, dinala na sa isang punerarya sa Quezon City ang labi ng dalawa at isa sa ilalim sa autopsy alinsunod sa hiling ng mga magulang ni Baterbonia. Alinsunod naman sa hiling ng pamilya ni Adili ay iuuwi sa Nigeria ang kanyang labi. Nakauwi na mula Aurora ang buong men's basketball team at coaching staff. Sumasailalim sila sa counseling ng guidance office. Nagpaabot na rin sila ng pakikiramay sa mga naulila ng mga biktima. At nangakong magbibigay raw ng suporta sa mga pamilya ng dalawang atleta, pati na rin sa kanilang mga teammate at mga apektadong miyembro ng Ateneo community. Ngayong hapon, may mga taga-CIDG na nagtungo sa punerarya. Ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, maglalabas ang CIDG Aurora ng report kaugnay sa insidente sa lalong madaling panahon. Mariz Umali, GMA News.